Sa simula, napansin ng mga tao si Ikelos. May nagtanong kung siya ba yun at agad namang in-identify. May mga nagsabi na karapat-dapat siyang palabasin at na hindi nila matanggap ang nangyari, habang may nag-hope na mas mabuti na kung aalis siya. Pagkatapos, malinaw na inalis si Ikelos mula sa oraryo dahil doon unti-unting humupa ang malaking ingay ng publiko. Sinasabi rin na ang mga monster na lumalabas sa surface ay kinokonekta na sa Ikelos Familia at dahil ginawa siyang visible scapegoat, parang natapos at na-wrap up na ang issue para sa karamihan. Sa madaling salita, exile ni Ikelos at panandali ang pag-urong ng uproar. Pero malinaw na siya ang pinagbintangang dahilan ng gulo. Hindi pa tapos ang problema. Kahit na exile si Ikelos, ang Sinos ay hindi pa makakabalik sa dungeon at nagtatago pa rin sa loob ng lungsod. Nasa unahan ang Loki Familia, kaya mga adventurers pinapadaloy ang paghahanap sa buong Daedalus Street. Talagang sabi ng narration, it's only a matter of time bago sila madiscover. Sa side naman ng town, dahil wala na si Ikelos, napunta ang galit at sisihin kay Belkun. Naging symbolic target siya ng sama ng loob ng mga tao. Sa sine na ito, makikita mo agad kung gaano kalalim ang paglayo at panunuya sa paligid kay Bel. May voice-over na nagpapahiwatig na kahit ang mga mabubuting bata pwedeng maging malupit. Tapos sunod-sunod ang mga pangungutya. Pinagtatawanan siya ng crowd, tinatawag na Little Rookie. Sinisisi bilang may yabang na record yabang record holder at may nagmumura pa. Tinawag siyang parang that blasted rabbit. May mga taong nagsasabing serves him right at na parang masaya silang tapusin ang pagkakaroon niya ng mga tagahanga. Sa dulo ng extract may maliit na palitan. May nagtanong kung ano ginawa ni Mord, tapos may sumagot na tigilan na siya at uminom na lang. Na nagpapakita lang na ang karamdaman ng pag-iiwan at panunumbat sa kanya ay hindi banayad at pampubliko. Pag-uwi nila sa Hestia residence, malinaw na normal lang sa surface. Walang malaking insidente pero may tension na agad. Si Hestia mismo nag-welcome kina Mikoto at Haruhime. Pero habang nag-uusap sila, napansin na iba na ang mga tingin ng mga tao sa town. Hindi direktang pananakit, pero mas malamig, mas mapanuri. Sinasabi na halatang may epekto ang mga naging aksyon ni Beldono. Ramdam ang tumitinding criticism mula sa townsfolk. Sa gitna ng atmosphere na iyon, si Welf Dono naman ay piniling mag-shut himself away. Tahimik siyang nag-iisa habang umiigting ang problema sa palibot. Sa isang tahimik na eksena, ginapang ni Bel ang sarili. Sinabi niyang pinili niyang iligtas si Wine at hindi niya ito pinagsisisihan. Hindi niya pinapansin ang sabi-sabi ng bayan. Biglang may bumungad na bisita sa bahay ni Hestia, si Hermes. Hindi pinalamig ng biro. Binanggit ni Hermes ang totoo na galit ang lungsod kay Bel. Pero hindi lang siya ang nag-aalala. Inihayag ni Hermes na si Oranos mismo ang humiling ng tulong para sa Senos. Nagsimula na raw siyang gumalaw sa likod ng mga eksena. May mga tao na naghahanap, Aspi at iba pa. At mukhang naghiwa-hiwalay ang mga Senos at malamang hindi sila lumayo sa ilalim ng Daedalus Street. Sa madaling salita, determinadong ililigtas ni Bel si Wine at may official na pagtulong na inihahanda. Pero seryoso rin ang panganib at galit ng bayan. Quick intel, Oranos asks for help and Asfi plus others are searching pero wala pa silang full grip sa sitwasyon. Mukhang ang Senos nag-split into groups at nagtatago. Malamang hindi sila lumayo sa ilalim ng Daedalus Street. Ang Loki Familia mismo, kanilang mga children, nakakonsentrate sa Daedalus Street so heavy ang sweep doon. Makikita rin si Freya Sama na tumitingin papuntang Babel, habang ang Ganesha Familia ay nag-tighten ng guard sa dungeon entrance. Ice-chan at iba pang lookouts actively on patrol. May sinabing gamble, an idea na sabihin na lang lahat kay Loki, hindi para humingi ng cooperation. Umaasang papayag silang hayaan bumalik ang Senos sa dungeon kahit isang beses lang. Simple at matapang ang linya nila. Hindi puwede ang kompromiso mula sa panig ni Finn. Kahit umayon pa si Loki, sinasabi na yung mga children niya ay hinding-hindi magpapakita ng mercy sa mga monsters. Ang dearest wish ni Finn, ang maibalik ang glory ng kanyang people, ay hindi niya isusuko. Kaya para sa kanila, kahit intelligent ang mga Sinos, monsters pa rin sila. Sa kanilang pananaw, wala nang ibang option kundi annihilation. Ito ang malinaw na ideological wall na haharapin ng rescue plan. Hindi lahat ng major familias ang para sa pagligtas. Ang ilan ay para sa pagkawasak. Habang naglalakad si Bel sa Daedalus Street, sinalubong siya ng galit at acerbic na tanong mula sa mga tao. May dati tinatawag siyang Little Rookie, binabatikos at sinisisi sa nangyari sa syudad. Nawawala sa kanya ang salita habang dinudumog ng crowd ang akusasyon.
Biglang nag-step forward si Hestia at inako ang lahat. Sinabing ang mga ginawa ni Belle ay dahil sa utang niya at dahil sa pagmamahal ni Belle sa kanya. At pinakiusapan ang mga tao na siya na lang ang sisihin. Hinimok niya si Belle na umalis, kasama siya. At kahit nagpaumanhin si Belle sa goddess, tinanggalan siya ni Hestia ng pabigat. Medyo magaan ang tono niya at sinabing ayos lang ito at pinaalalahanan din si Belle na maging maingat habang naghahanap kina Winnie at ng iba pa. Umalis silang dalawa sa gitna ng ingay at pag-aalboroto ng mga tagadaang. Si Hestia nagtakip sa kanya para protektahan siya sa publiko. May short, passing scene, mga tauhan ng Loki nagmo-move on patrol habang may tawag-tawag sa isang Wallen Watsit-kun at binanggit pa ang palayaw na The Shrimp. Sa gitna ng abala, inutusan si Ice na huwag mag-side trips. Diretso raw siya pumunta kay Finn. Tumango si Ice at umayon ng maikli. Simple pero malinaw na mobilization. Utos na mag-report diretso kay Finn, nagpapakita na umiigting ang chain of command sa patrol. May grupo ng mga tao sa town na patuloy na nagbubulungan at naghaharas kay Belle. Tinatawanan siya, sinasabi na bumagsak ang standing niya at sinusubukan pang kausapin o i-distract siya para magpaka-interesado. Pero tumitigas si Belle, umiilag siya sa mga pagtatangka na hangout, umuurong para hindi maipit at tahimik na sinasabi na handa siyang harapin anumang sasabihin sa kanya. Binanggit din niya na nasasaklawan siya ng kanyang goddess dati, so hindi siya magpapanik. Stay focused siya at ayaw ma-distract ng mga heckler. Simple lang ang intensyon niya. Huwag makuha sa gulo, harapin ang darating ng diretso. Habang tumitindi ang tensyon sa lungsod, nagkaroon ng tahimik na sandali si Belle at Seer. Si Sire agad nagpakita, nagpakilala, natuwa na makita siya, at inalok na maglakad kasama lang para makausap. Tinatanong niya si Belle kung may alalahanin, at pinapaalala na hindi niya kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Nandoon na ang kanyang pamilya para sumuporta. Sa pag-amin ni Belle, naging tapat siya. Natatakot siya, takot siyang malaman ang katotohanan at nagsisisi na nagpadalos-dalos at nadamay ang mga kaibigan niya. Halos umalis si Belle nang masabi iyon pero hinarang siya ni Seer. Pinapahinga lang, huwag matakot, huwag magatubili at pinaalalahanan na may mga bagay pa ring nananatili sa tabi niya. Ang simpleng pag-comfort ni Seer ang nagbigay kay Belle ng espasyo para iamin ang takot at guilt niya at pinaalalahanan siyang humingi ng suporta mula sa mga kasama. Nagsimula na in earnest ang full-scale search ng Loki Familia sa Daedalus Street. Makikita mo talaga yung mga tropang Loki na nagsisweep ng kalsada. Dahil doon, winawarn sila na dapat isipin itong isang race against time. Kapag na-corner ang mga Xenos, malamang gagawa sila ng aksyon. At una nilang tinitingnan si Belkun at ang grupo bilang kahit sino na pwedeng lapitan. Problema, sarado ang pinakadirektang ruta pabalik sa dungeon. Ang mga doors ng Knossos ay nasa kontrol ng Loki, kaya kahit magdagdag ng reinforcement, isang frontal assault lang ay ang mangyayari at mauuwi sa total defeat. Hindi ito nagsasabing wala nang ibang paraan at nabanggit pa ang mga blueprints ni Daedalus. Notes, bilang posibleng alternatibo pero malinaw na napakahigpit ng timing at kontrol ng Loki sa ngayon. Si Uranus ang nagpapakita ng crucial asset. Nakuha niya ang Knossos blueprints. Ipinahayag niyang galing kay Ikelos at na-inspect na niya ang laman kaya maaasahan siya tungkol doon. Sinabi niyang siya ang bahala na bring the curtain down sa uproar pero malinaw din na may hinihinging kompensasyon para sa effort. Binanggit niya na unang target ang mga Xenos, monsters with intelligence at pagkatapos ay Knossos pero kulang sila sa manpower kaya humihingi siya ng tulong. Tinatawag si Lion. At bilang kapalit, nangangako siyang ibibigay ang impormasyon tungkol sa remnants of Evilus. Sa meeting ng mga pamilyas, lumabas agad yung malaking moral split tungkol sa Xenos. May mga Hermes-affiliated members na halatang disgusted. Hindi nila maintindihan kung bakit easy save ang mga monsters sa patterns. At may nagsabi na hindi dapat ipakita sa kanila ang mercy. Kasama rin yung practical reminder na ang rescue ay client request, kaya may pressure na sundin ito. Nang tahimik dahil kayo ay nasa Hermes pamilya na. Paalala rin ng isa, kung hindi niya magustuhan, pwede raw siyang umalpas. Literal na nagsabing pwedeng mag-spit o gumanti ng marahas sa sinumang nagpapakita ng pity. May tumindig din para magtanggol kay Belle, pinapaalala na siya mismo umaabot ng mercy sa mga ito. Sa sunod na bahagi, mas blunt ang tono. Maraming leaders ang nag-aalangan. Sinasabi nila na sa ibabaw, ang presensya ng Xenos ay parang poisonous at naging sanhi na ng chaos at confusion. Natapos ang argumento na hirap silang magdesisyon, hindi pa nila isinasa publiko ang tungkol sa Xenos sa kanilang mga anak. At nagtataka kung karapat-dapat nga bang isave ang mga buhay na ito.
Ang atmosphere, tense, divided at may tahasang pagbabanta laban sa sinumang magpapakita ng sympathy. Na-decode na ni Supporter Kun ang sobrang komplikadong sulat. At oo, galing nga kay Felsama. Ang malinaw na instruksyon. Tomorrow night, head for the hidden door in Daedalus Street that leads to Knossos. Kasama rin sa liham na may inihandang iba't ibang magic items na magiging useful sa operasyon. Pagkatapos basahin, humarap agad ang grupo sa mahirap na pagpili, sisihin at iwan ang Xenos para bumalik ang dati nilang buhay o isagip sila at mamuhay bilang mga outcast. Ito ang hook. May konkretong meeting point at gadget help pero malinaw na malaking risk ang kaakibat. Sa gitna ng pag-aalboroto ng bayan, muling tumindig si Bell at malinaw na sinabi na ililigtas niya si Wiene, si Lid at yung iba pang Xenos. Determined talaga siya. Nag-offer si Hestia ng isang kompromiso. Kung ililigtas nga nila, ibabalik nila ang mga Xenos sa dungeon para maiwasan ang dagdag na sisi mula sa tao. Sa workshop naman, ipinakita ni Welf ang mga bagong gawa niyang magic swords. Hindi lang isa, may 3 pang nasa likod niya. Ibig sabihin, 4 na espada na handa na para sa operasyon. May paalala si Welf na pinakahirap ang paggawa, pero sasamahan niya si Bell. Isang miyembro ng grupo rin ang nagsabi na susunod siya dahil na-save siya dati ni Bell. Si Lily, na sanay ng maging outcast, tumayo at sinabi na ayaw niyang iwan si Bell at hiniling niyang huwag na silang iwanan pa. Sa dulo, nagkaisa silang lahat. Ayos na, desisyon na. Ililigtas nila ang Xenos ng magkakasama. Short and direct. May reply si Fels. Handa silang tumulong. Sabi niya, ibibigay ng grupo ni Bell ang kanilang full cooperation. Plano agad, aalis ngayong gabi. Pipilitin nilang mag-run paharap sa Daedalus Street at kapag nakapasa sila doon, tatakas papasok sa dungeon sa pamamagitan ng Knossos. May kasamang taktika. Habang Bell at party ang magiging diversion, allied familias ang susubukang maabot ang nakatago hidden na Knossos door para makapasok. Alam nilang malamang hihinuha na ng Loki Familia ang nangyayari. At sabi pa, hindi pwedeng kumilos ng lantaran si Oranos. Kaya ito na lang ang opsyon. Binanggit din na sila lang ang may keys ngayon at na kung makarating lang sila sa pinto, the rest should work itself out. Huling tanong na lumabas. Ano ang gagawin tungkol kina Fear, Let at iba pang nahiwalay? Simple at first, pagbubukas ng operation, pag-uumpisa nila, may ipapadalang signal para sabay-sabay kumilos. Nilinaw din nila na hindi sasama si Bell sa escort. Sa halip, siya ang magiging decoy. Gagamitin para humatak ng atensyon ng mga adventurers habang ang ibang allied familias at ang Xenos magtatangkang tumakbo papasok ng isang bakanteng Knossos door. Siyempre may galit at pag-aalinlangan. May tumawag kay Fels na fiend at sumisigaw na tinuturing na ginagamit lang si Bell. May mga pangungusap na parang bag of bones at I hate Fels na nagpapakita ng emosyonal na pagtutol. May nag-appeal din na makinig muna at pinaaalalahanan na hindi lang tungkol sa mga bones. Sa kabilang banda, may malinaw na practical reasoning. Dahil sa chain ng disturbances, si Bell talaga ang pinakanamumukod tangi at pinakamabisang distraction. May pag-aatubili. Our heads understand pero pinapaliwanag din na siya at ang iba lang ang maaasahan. Lid pa mismo nagsabi na tinuro sa kanya ni Haruhime ang repaying kindness, isang maliit na indikasyon kung bakit handa silang tumulong kahit mahirap ang sitwasyon. Habang pinag-uusap ang risky plan, nagkaroon ng tender moment kina Lid at mga Xenos kids. Sinabi ni Lid, natutunan niya kay Haruhime ang konsepto ng repaying kindness sa surface. Kapag may tumulong sa'yo, babayaran mo yon ng pasasalamat at pagbabalik tulong. Nangako ang mga bata na pag natapos na to, tutulungan nila ng maraming beses si Belchichi at ang iba. May maliit pang sabay na bilang kumpirmasyon. Napansin ni Bell na iba na sila ngayon at yung pangakong yan nagbigay ng dagdag na morale. Mutual indebtedness na nagpapalakas ng resolve ng grupo na iligtas ang Xenos. Sa tactical briefing, sinabi ng mga planners na ang Knossos ay may 6 na entrances. Nasa ilalim ng Daedalus Street at nakaayos sa northeast, northwest, west, southwest, southeast at east. Ayon sa Intel, ang Loki Familia ay nakapagtayo lang ng 4 na defense teams, kaya may posibilidad na 2 doors ang hindi nakabantay. Strategy nila, i-aim ang pagpasok sa mga open doors at gamitin yung chance para mag-breakthrough ng mga allied forces laban sa Loki defenses. Pero importante, kahit Uranos at iba pang organizers, wala pa ring eksaktong ideya kung aling 4 ang talagang nabantayan. Wala silang time mag-scout at i-confirm ito bago ang operasyon. So habang nagpapatuloy ang plan, kailangang matukoy on the fly kung alin ang guarded at alin ang pwedeng pasukin.
Dahil dito, hindi maiiwasan na may magiging clash sa Loki Familia habang sinusubukan nilang pilitin ang pagpasok. Simple, habang ginagamit si Belcranel bilang distraction, ang totoong focus natin ay yung mga pinto ng Knossos. Bantayan yan hanggang sa huli. Sabi nila, habang lahat nakafocus kay Bel, lalapit ang kaaway sa pinakamalapit na entrance ng labyrinth, kaya dapat punuin at ipagtanggol ang mga pinto na wala si Bel. Pinakamalayang tactical threat ang itim na Minotaur. Pag lumitaw, unahin ang pag-subjugate niya. At tandaan, may mga kalaban tulad ni Braver na sobrang clever. Sa standard practice, hindi mo sila madaling maluloko. Kaya kailangan natin ng espesyal na magic items na kayang lampasan ang pag-iisip ni Finn Daimne. Sa closing beats, pinag-usapan muna nila kung may paraan ng pagtakas. Sinabing kung meron man, iyon na ang posibleng daan, pero may pag-aalangan. Pagkatapos ay binigyang diin kung sino ang pinakamahalaga sa plan. Belcranel. Sa gitna ng seryosong paghahanda, nagtipon ang allied familias kasama ang Xenos at sabay-sabay nilang pinagtibay ang desisyon. Ililigtas nila silang lahat. Tinapos ang episode sa on-screen preview na may nakalabas na Next Time. Kasunod ang title na Invisible Forced Breakthrough. Ibig sabihin, malapit na ang attempt para sa forced breakthrough. Abangan natin ang susunod na episode para makita kung paano gagawin yon.